Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang ating ika-6 na araw ng paglilingkod sa mahal na Birheng Maria. Ang tawag dito ay ang Flores de Mayo. At natapos na natin ang pag-aalay ng unang bulaklak sa mahal na Birhen sa araw na ito sa pamagitan ng pagdarasal ng isang bahagi ng banal na rosaryo. Pinagnilayan natin ang mga misteryo ng luwalhati. At sa araw na to naman, ang assignment natin, yung ikalawang bulaklak na iaalay natin sa mahal na Birhen ay ang tinatawag na the custody of the senses. Okay? Ang sabi dito ay ang sabi niya, the words were, iligpit at pagkaingatan ang mga pandamdam ng katawan, lalong-lalo na ang mga itinitingin. Iligpit, take custody, okay? Guard, be vigilant, okay? At pakaingatan ang mga senses natin. Ang mga bodily senses natin at lalong-lalo na yung ating sense of sight. Kasi baka kung saan-saan ka nakatingin, ganyan, at kung ano-ano ang pinapanood natin, o kaya man kung ano-ano ang pinakikinggan natin, o kaya naman hindi natin binabantayan yung mga sinasabi natin, nakakasakit na pala sa iba, o kaya naman ay nakapagdudulot ng mahahalay na kamalayan, ganyan, o kaya naman yung mga hinahawakan natin, okay, yung mga pinupuntahan natin. So sasabi dito, take custody of the senses. Okay? Take custody of the senses. Take custody of your sight, okay? And all the other senses. Para sa gayon ay may alay natin ito sa mahal na Birheng Maria. Ang tangi lamang nating pagtuunan ng ating mga pandama ay ang mga bagay na mabubuti at makakatulong sa ating kaligtasan. Okay? Mga bagay na nakabubuti at makatutulong sa ating kaligtasan. Okay, so nandito na po tayo sa ika-6 na araw ng ating pagninilay. At ang pagninilay na ibinigay ni Padre Sevilla sa araw na ito ay pagninilay tungkol sa kasalanan. Ang pinag-uusapan niya dito ay ang kasalanang mortal o ang kasalanang mabibigat. Okay? So ang sabi niya, siyasatin natin ang ating mga kalooban, siyasatin natin ang ating mga budhi kung tayo ba ay nakagawa ng mga kasalanang mabibigat o ng mga kasalanang mortal. Okay? Ngayon, kung halimbawa ay wala kang naiisip na nagawang kasalanang mortal, magaling ba ang ginawa mo? Gumawa ka ba ng kabutihan? Mabuti ba ang iyong ginawa? Okay? Ngayon, kasi kadalasan ang pinagpipilitan natin, when say wala akong kasalanang mabibigat o wala akong kasalanang mga malalaking mga kasalanan laban sa Diyos, ang talagang ginagawa natin ay pinapatay natin at pinapawi sa ating sarili ang buhay ng Diyos at Panginoon. At kinalilimutan natin na ang sumakop sa atin, naghahari dapat sa atin, at nagpapala sa atin ay ang ating Panginoon na Ama ng Panginoong Hesukristo at Ama nating lahat. Okay? Kaya nga, ang sasabi natin dito ay ito ba yung ganti natin sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, no? Na sumusuway tayo ng walang pitagan at lumalaban tayo sa ating Panginoon. Okay?
na naiintindihan kaya natin na yung ating mga kasalanan, latigit yung mga mortal na kasalanan, ay pagtatapon ng grasya o pagtatapon ng biyaya. Tatandaan ko nung malilit pa kami mga bata, kapag mayroong kanin na nalalaglag mula sa aming hapag, mula sa aming kinakain, ang sasabihin ng nanay ko ay nako, pulutin nyo yan. At hindi winawalis ang kanin, ha? Nung kami lumalaki, hindi kami pinapayagang magwalis ng kanin. Bagkus ay ito ay isa-isa, butil-butil naming pinupulot mula sa lupa. Bakit? Kasi ang laging sabi ng nanay, grasya yan ng Panginoon. Okay? Hindi dapat tinatapon ang biyaya ng Diyos. Hindi dapat tinatapon ang grasya ng Diyos. At kapag tayo ay kusang loob na nagkakasala, kapag ibinibigay natin ang ating sarili sa pagkakasala, yun talagang ginagawa natin. Tinatapon natin ang grasya ng Diyos. Winawala natin ang biyaya ng Diyos. Hindi natin totohanang kinikilala ang Diyos bilang ating Ama at kung tutuusin ay itinatakwil natin siya. Kung natatandaan niyo yung storya, yung talinghaga ng alibughang anak, okay? Yung bata ba na yung alibughang anak ba, siya ba ay itinakwil ng kanyang ama? Ang sagot, hindi. Kundi siya ang lumayo sa kanyang ama. Nung hiningi niya ang bahagi ng kanyang mana, kahit na buhay pa ang kanyang ama, para bagang itinuring niyang patay na ang kanyang ama. Hindi ba totoo naman yun na ang mana ay nakakamit lamang natin kapag patay na ang magulang? Pero yung ginawa ng alibughang anak, buhay pa ang kanyang ama, pinagpilitan na niya na ibigay niyo sa akin ang aking bahagi sa mga mamanahin mula sa iyo. So, nung ginawa niya yon, para niyang itinuring na patay na ang kanyang ama. At siya ay nagpakalayo-layo. At hindi ba ganito ang ginagawa natin kapag tayo ay nagkakasala, lalo tigit kapag mortal ang ating kasalanan? Itinatakwil natin ang Diyos. Hindi natin siya kinikilala na Ama. Hinuhubad natin ang mga gawang kabanalan. Hinuhubad natin mula sa ating sarili ang gawang kabanalan. Kaya kung napapansin ninyo, noong nagbalik loob yung alibughang anak sa kanyang ama, kapansin-pansin, matapos siyang salubungin, yakapin, halikan, okay? Ang unang pinasundo ng ama ay hindi pagkain. Kahit alam niya na nagugutom ang kanyang anak, hindi pagkain ang unang pinasundo. Anong una niyang pinasundo? Damit, sapin sa paa, singsing. Bakit? Bakit damit ang una? Kasi malamang nung bumalik ang kanyang anak, halos hubad na ito. At very symbolic yun kasi di ba nung nagkasala sina Adan at Eva, ang unang-unang bagay na natuklasan nila ay sila'y hubad. Hindi dahil sa wala silang saplot, kundi nahubaran sila ng mga biyaya ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya kapag tayo ay nagkakasala, hinuhubad natin ang mga biyaya ng Diyos. Hinuhubad natin ang magawang kabanalan at pinapahamak natin ang ating sarili
at parang itinatapon natin ang mamanahing kaluwalhatian sa langit. Natatandaan ba niyo yung kahapon, yung pinag-usapan natin yung panahon, di ba? Sabi natin, napakaiksi ng ating buhay dito sa lupa. At dahil ito'y napakaiksi, ang bawat sandali ng ating maikling panahon dito sa lupa ay dapat nating gugulin sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti, upang madagdagan ang kaluwalhatian natin sa langit. Pero, ang sasabi ngayon ni Padre Sevilla ay, kapag tayo ay nagkakasala, yung kasalanang mortal, itinatapon natin, winawala natin yung mamanahing kaluwalhatian. Okay? Itinatapon natin at winawala natin yung mamanahing kaluwalhatian. Kaya nga, in the end, we start from scratch. Okay? Yung lahat ng inipon mo, yung lahat ng inipon mo na kaluwalhatian na mamanahin sa langit, sa isang iglap ng kasalanang mortal, ito ay nawawala. Ito ay tinatapon. Kaya kung natatandaan ninyo yung sa Old Testament ba? Tama, sa Old Testament, merong isang aklat doon na nagsasabi na kapag ang isang taong makasalanan ay nagbalik loob sa Diyos, siya'y maliligtas. Pero kapag ang isang mabuting tao ay nahulog sa kasalanan, siya ay mapapahamak. Tapos sabi ng Panginoon, you say that my ways are not fair? Hindi kaya ang inyong mga pamamaraan ang hindi makatarungan, ang hindi matuwid? Okay? So, kapag ang isang mabuting tao ay nahulog sa kasalanan, tinatapon niya yung kaluwalhatian na matagal na sanang naipon. Yung kaluwalhati ang mamanahin dapat niya. Kaya nga, importante na kapag tayo ay nasa Panginoon, pag sumikapan natin na hindi tayo mahulog sa kasalanang mortal. Kasi sa isang iglap, yung lahat nung kaluwalhatian na naipon mo na sana dahil sa isang mabuting pamumuhay, sa isang iglap, ito'y mawawala. Kaya nga, hindi natin na dapat winawalang bahala yung kasalanang mortal. Okay? Kaya nga tao doon, mortal mortal sin. Bakit mortal sin ang tawag doon? Well, kasi pinapatay niya ang buhay ng iyong kaluluwa. Okay? Pinapatay niya ang buhay ng iyong kaluluwa. At sa kahuli-hulihan, matatapon ka mula sa langit at mabubulid sa impyerno. Kaya nga ang tanong ay, meron pa kayang kapahamakan o kasamang kapalarang hihigit pa rito? What is the greatest tragedy? Okay? What is the greatest tragedy? In the end, the greatest tragedy would be not to go to heaven, but to fall to hell. Bakit siya greatest tragedy? Kasi unang-una sa lahat, parang you become a failure of creation. Kasi, tatandaan natin uli yung lumang katekismo na nagsasabi sa atin, ano bang layunin? Bakit ba tayo nilikha ng Diyos? At ang sagot, nilikha tayo ng Diyos para siya'y makilala natin, ibigin natin, paglingkuran natin, at
makasama niya sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Yung ikaapat na layunin ng paglikha sa atin ay para makapiling natin ang Diyos sa langit, sa kaligayahan at sa buhay na walang hanggan. Kaya kapag ang isang tao ay nahulog sa impyerno, meron pa kayang kapahamakan, meron pa kayang kapalarang mas masama pa dyan? Ang sagot ay hindi. Wala. Yun ang pinakamasama na maaring mangyari sa isang tao. Ang siya ay mahulog sa impyerno. Kaya nga, kung pag lumalagi ka sa kasalanang mortal, when you insist on living in mortal sin, okay, ay kawawa ka. Sapagkat ginagawa mong kaaway ang Diyos. At ikaw ay nagiging alipin ng demonyo. Di ba meron tayong mga taong iniiwasang makaaway? Bakit? Masamang kaaway yan. Okay? Masamang kaaway yan. Hindi magandang labanan ng taong ito. Hindi magandang labanan ng taong ito. Naalala ko tuloy ABS-CBN. Okay. Okay? Mamili ka ng kakalabanin mo. Okay. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag mong katatakutan, ang taong ang kaya lang gawin ay patayin ang iyong katawan. Bagkus, ang katakutan mo ay ang Diyos na matapos niyang patayin ang iyong katawan, ay kaya kanyang ihulog sa impyerno. Medyo hindi natin masyado binabasa ngayon yan kasi parang ayaw natin isipin yun no? Basta gusto natin isipin ang Diyos, laging may awa. Totoo naman, maawain ng Diyos. Okay? Totoo naman, maawain ng Diyos. Pero huwag natin kalilimutan na ang awa na yan ay hindi maaring mangyari kung hindi siya makatarungan. At nakakatakot ang katarungan ng Diyos. Kaya nga, ang sabi dito, when you persist in living in mortal sin, at maraming taong ganyan alam nila na nabubuhay sila sa isang makasalanang pamumuhay, okay? But they don't go to confession, not because there is no priest to hear confession, but because they simply do not want to change their lives. So many of us are actually living in mortal sin. And when you live in mortal sin, ginagawa mong kaaway ang Diyos. Hindi dahil siya'y aaway sa'yo, kundi ikaw ang umaaway sa Kanya. Okay? Ikaw ang umaaway sa Kanya. Hindi ang Diyos ang aaway sa'yo, ikaw ang umaaway sa Kanya. At kapag ginawa mong kaaway ang Diyos, tandaan mo, hindi ka nagiging kaibigan ng demonyo. Bakit? Ang demonyo ay hindi marunong makipagkaibigan. Bakit hindi marunong makipagkaibigan ng demonyo? Kasi ang demonyo ay hindi marunong magmahal. Father, paano mo sasabi hindi marunong magmahal ang demonyo? Napakasimple lang naman Itinakwil ng demonyo ang Diyos. At ang sabi ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nung tinakwil ng demonyo ang Diyos, tinakwil niya ang pag-ibig. Kaya hindi ka pwedeng, hindi porket inaway mo ang Diyos,
magiging kaibigan mong demonyo. Ay, hindi marunong makipagkaibigan demonyo. Nagiging alipin ka ng demonyo. Okay? Nagiging alipin ka ng demonyo. Yan ang sabi nga ni Padre Sibilia, nakapangahas ka pang tumawa, maglaro, matulog na hindi man lamang nababalisa. Hindi ka ba, nakakatulog ka pa ba kapag alam mo na hindi kayo okay ng Diyos? Nakakatulog ka pa ba kapag nalalaman mo na bubuhay ka sa kasalanang mortal? Okay? Yung ibang tao kung mabuhay parang normal lang no? Alam nila na nabubuhay sila sa kasalanang mortal pero parang wala lang. Parang sinusubukan pa nga, di mo ako kinikidlatan, di mo ako pinapatay. Ay, wag mo antayin yan. Wag mo antayin ang pagkakataon na bawian ka ng Diyos ng buhay. Bakit, Father, hindi naman ako namamatay? Hindi ako nasasaktan kahit na nabubuhay ako sa kasalanang mortal. Well, nagpapakita ang Diyos sa iyo ng pagtsatsaga. He is patiently waiting for your conversion. He is giving you every chance to be converted. Di mo ba alam na kung ang Diyos ay hindi makatiis sa iyo, sandali lang pwede ka nang mamatay at ihulog sa impyerno. Okay? Lubang napakaraming mga anghel ang nahulog sa impyerno dahil sa isang kasalanan lamang. At ano yung kasalanan yon? Ayaw nilang paglingkuran ang Diyos. Okay? Napakaraming anghel ang nahulog mula sa langit dahil sa isang kasalanan lamang. Tapos, tayo, hindi tayo nababalisa sa dami ng ating kasalanan. Di ba? Isang kasalanan lang, sapat na para ang mga anghel ay mahulog sa impyerno. The fallen angels. Ngayon, tayo, paano natin nagagawang hindi tayo nababalisa kapag nagkakasala ng marami? Isang bagay lang talaga yan Ano yun? Bulag tayo. Hindi natin nakikita ang katotohanan. Kaya nga't alam nyo, whether you are living mortal sin or not, tandaan natin, lahat tayo ay laging nanganganib na magkasala. Bakit? Kasi nung tayo nabinyagan, may isang bagay na hindi nawala sa atin. Ano yon? Yung pita ng laman, concupiscence. The inclination towards sin. Hindi nawala yon. Napatawad nahugasan ang kasalanang mana, napatawad ang makasalanan, at ang mga kaparusahan na nauukol para sa makasalanang yan, napatawad yon. Pero nanatili ang pita ng laman o concupiscence. Ito yung pagkiling natin sa kasalanan. Kaya nga, isang mabilis na tukso, isang panganib na hindi natin namalayan o malayo sa gunita ay maaring makapagbulid sa atin sa kasalanan sa panahong lalong-lalo na hindi natin iniingatan ang ating mga pandama. Kaya nga yung assignment natin sa take custody of your senses. Bakit? Kasi kapag if we do not take custody of ourselves, if we do not guard, if we are not vigilant, madali tayong mahulog sa kasalanan ng walang kalaban-laban. Madali tayong mahulog sa tukso ng walang kamalay-malay. So take custody of your senses.
Always be on your guard. Okay? Ang mga anghel, the fallen angels ay nagkasala sa langit. Si Adan ay nagkasala sa paraiso. Si Judas at si Pedro ay nagkasala kahit nakasama pa nila si Jesucristo. Kaya nga, kahit ikaw man ay isang anghel, kahit ikaw man ay walang kamalay-malay sa kasalanan, kahit ikaw pa ay isang apostol, okay? You are not exempted from temptation. You are not exempted from the danger of sin. Okay? You are not exempted from the danger of sin. At ito ang dahilan kung bakit lagi tayong dapat tumawag sa mahal na Birheng Maria. Kasi ang mahal na Birhen, ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen, ay nakakatulong ng malaki para maligtas tayo sa tukso at maligtas tayo sa pagkakasala. Kahanga-hanga ang mga pamamaraan na ginagamit ng mahal na Birhen para maligtas tayo sa kasalanan. Okay? Kahanga-hanga ang mga pamamaraan na ginagamit ng mahal na Birhen. Okay? Meron siyang tinukoy dito na isang tao na naglingkod sa mahal na Birheng Maria. Okay? Naghandog sa kanya ng maraming mga alay ng debosyon at muntik na siyang mahulog o mapahamak sa panganib ng isang tukso. Ano yon? Ang demonyo ay nag-anyong isang maganda ngunit masamang babae. Inakit niya ang lalaking ito, okay, na magkasala. Sabi niya, wala namang nakakakita sa atin eh. Tayong dalawa lang. Ay naku, ingat tayo dyan. Yung mga tayong dalawa lang, walang makakaalam niyan. Okay? At mayat maya ay tinukso siya ng nasabing babae. Ang ginawa ng lalaking ito, itinaas niya ang kanyang puso sa kalinis-linisang birhen at tinawag niya ang mahal na birhen sa mahal na ina, tulungan mo po ako at huwag mo akong pabayaan sa panganib na ito. At kaagad-agad naramdaman niya ang bisa ng kanyang panalangin. Sapagkat sa oras ding iyon, nag-iba ang anyo ng babae at lumabas ang kanyang tunay na mukha. Ang mukha ng isang kakilakilabot na demonyo. At dagli ay naramdaman niyang napawi ang tukso. Alam nyo, ito'y tama, no? Bawal lalo ngayon ang pinagmumula ng lahat ng tukso, okay? Lalo, walang ginagawa, boredom, okay? Idle mind, okay? The idleness, the idle mind is the workshop of the devil. Yung internet, halimbawa, kapag tayo ay natutukso, unang-una nating gawin ay ang hingin ang saklolo ng mahal na birhen. Okay? Unang-una nating gawin ay hingin ang saklolo ng mahal na birhen. At kapag ginawa natin yan ng tao sa puso, pagtatagumpayan natin ang salakay ng tukso na karaniwang ikinamamatay at ikinapapahamak ng napakaraming mga tao. Kaya sa araw na ito, mga kapatid,
ang ating gagawin na handog. Kung nakakaramdam ng tukso, ito ay related dun sa assignment natin kanina, custody of the senses, okay? Kung nakakaramdam ng tukso, ay hagkan mataimtim ang iyong rosaryo. Kung ikaw ay nagsusuot ng brown scapular, kung ikaw ay nagsusuot ng miraculous medal, at talagang, alam nyo, ini-encourage ko kayo, wear a rightly blessed brown scapular or wear a rightly blessed miraculous medal. At kung ikaw ay natutukso, halikan mo ang eskapularyo. Halikan mo ang miraculous medal, ang medalya milagrosa. Halikan mo yon at hingin mo sa mahal na Birheng Maria ang tulong upang ikaw ay mapalaya mula sa tukso. Kaya ang hakulatorya natin sa araw na to, yung maikling panalangin sa maghapon ay a peccato mortale liberame Domina. Ibig sabihin nun, mahal na Birhen, iligtas mo ako sa kasalanang mortal. Okay? Mahal na Birhen, iligtas mo ako sa kasalanang mortal. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. In the present tragic situation when the whole world is prey to suffering and anxiety, we fly to you, Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amidst this coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught and mourn their loved ones who have died, and at times are buried in a way that grieves them deeply. Be close to those who are concerned for their loved ones who are sick and who, in order to prevent the spread of the disease, cannot be close to them. Fill with hope those who are troubled by the uncertainty of the future and the consequences for the economy and unemployment. Mother of God and our Mother, pray for us to God, the Father of mercies, that this great suffering may end, and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son as you did at Cana, so that the families of the sick and the victims be comforted and their hearts be opened to confidence and trust. Protect those doctors, nurses, health workers, and volunteers who are on the front line of this emergency and are risking their lives to save others. Support their heroic effort and grant them strength, generosity, and continued health. Be close to those who assist the sick night and day, and to priests who in their pastoral concern and fidelity to the gospel are trying to help and support everyone. O Blessed Virgin, illumine the minds of men and women engaged in scientific research, that they may find effective solutions to overcome this virus. Support national leaders with wisdom, solicitude, and generosity, that they may come to the aid of those lacking the basic necessities of life, and may devise social and economic solutions inspired by farsightedness and solidarity. O Mary most holy, stir our consciences so that the enormous funds invested in developing and stockpiling arms will instead be spent on promising effective research on how to prevent similar tragedies from occurring in the future. Beloved Mother,
Help us realize that we are all members of one great family and to recognize the bond that unites us so that in a spirit of fraternity and solidarity, we can help to alleviate countless situations of poverty and need. Make us strong in faith, persevering in service, constant in prayer. Mary, consolation of the afflicted, embrace all your children in distress, and pray that God will stretch out His all-powerful hand and free us from this terrible pandemic, so that life can serenely resume its normal course. To you, who shines on our journey as a sign of salvation and hope, do we entrust ourselves, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessed Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo sa Flores de Mayo. Bukas po uli, magkita-kita tayo. Pagpalain tayong lahat ng Poong May Kapal.